Alright, welcome to Uptrend Channel. Okay, this time, we will try to be technical. Okay, gagamit tayo ng support and resistance, volume, momentum, volatility, and tignan natin kung mag-workout to. Noong mga nakaraan kasi ginagamit natin mga moving averages like EMA 21, EMA 50, and then nag-aantay tayo ng retracement sa mga EMAs or exponential moving averages, tsaka tayo bumibili. This time, gagamitin nating sukatan tong support and resistance, ADX, ATR, RSI, MACD. Okay, before we start, para saan ba yung SNR or support and resistance? Okay, yung support, pag yung price ay napumunta dito sa support, like in this case, we can expect that there will be a lot of buyers. So, yung price may tendency tumaas. Okay. Now, pag nandito naman siya sa resistance, ang expectation naman dyan, maraming sellers. Yung price will go down. Okay, in this event, ito yung dating support, dahil bumili, umangat yung price. Ito yung resistance, nung dumating yung price dyan, nagbentahan na yung mga tao. Panibagong support, umangat siya. Kaya pagdating dito, nandito nga yung support, di ba? Ang ina-expect na natin, dapat yung price bababa na dahil madaming sellers na dito eh. But, it seems like the market knows something that we do not know. Nag-breakout yung price. Pagka lagpas dyan, umakyat pa uli yung price, na umakyat. Marami na nagkabilihan. And then, when it reaches this, itong support na to, no, dating resistance yan, nagbentahan na naman uli yung market. Bentahan. Now, when it reached this support, na dating resistance, price went up again. Now, when it reaches here, yung resistance na to, nag-break out, nag-retrace, yung mga buyers, nagbilihan na naman. So, ang tanong, lalagpas ba siya dyan o bababa siya dahil nandito na yung mga sellers? That we do not know. So, that's why as traders, we just react on what the market gives us. Okay, kung binibigyan lang tayo ng mga signals, mga signs, parang halimbawa sinabi ng Pag-asa na, uulan bukas. Hindi siya 100% na uulan, but they have indicators that tells them that it will rain tomorrow. May yung hangin, amihan, so on and so forth. That's why they can say na, uulan. Ngayon, pag dito muli ulan, ibig sabihin ba, inefficient sila? Hindi. Nagbago ihip ng hangin na wala tayong control doon. So, same thing here sa stock market. Wala tayong control kung anong mangyayari sa market. All we can do is look at probabilities. So, right now, itong resistance, sabi natin kanina, pag yung price sa resistance, maraming sellers dyan. So, most likely, bababa yung presyo. Okay, malaki yung chance na bumaba yung presyo. Pero pa pwede siyang tumaas. Okay? So, in this case, Anglo Gold, Ashanti, dito tayo sa 1-day time frame. So, ang bias natin dyan, price will go down. Now, tingnan natin din yung volume. Volume, pinag-uusapan dito yung how much stocks are being traded on that particular day. So, let's say, in this day, yung volume niya, mas mataas sa average volume niya. Kunyari dito, ang volume niya is 2 million. Ang average volume niya is 1 million plus. So, ibig sabihin, marami nagtitrade ng mga panahon na yan. So, active itong stock na to. Okay, now, let's go down. Tignan naman natin yung momentum niya. Nga, ibig sabihin nun guys, pag mataas yung volume, significant yung move na to. Hindi
Hindi ito minanipulate lang. Ibig sabihin, maraming mga participants ang nag-trade ng mga oras na to, tong araw na to. Okay, now let's go to RSI. Okay, itong RSI give us signals that the price is strong. Okay, pag yung price, ito may dalawa tayong guhit dito, no? This is 50, ito 70. Okay, pag nasa range ng 50 to 70 yung RSI, it means that we have a strong momentum. Okay, so eto, nasan tayo? Yan, nasa 65. So there's a strong momentum. So when we have a strong momentum, most likely na etong resistance umangat, mabutas natin yan. Kasi malakas yung momentum, madaming volume, daming nagtitrade. And most likely mga tao gustong bumili niyang stock na yan in spite of being on the resistance. So yun yung isang possibility. Now let's look at ADX. ADX, itong red line na to, ADX to. Okay, yung ADX is at 27.36. Okay. Pag yung ADX, this tells us about the trend, no? Kung uptrend, downtrend, kung malakas na uptrend, mahina na downtrend. So, in this case, ADX is at 27.36. Now, pag ang ADX is within the range of 25 to 50, it tells us that it is a strong trend. So now, in this case, uptrend siya. It is a strong uptrend. So again, pwede siyang mag-break out dito sa resistance. Okay, then now let's look at the MACD. Okay, MACD. Okay, again, nagbibigay din ito ng ng momentum signal sa atin. Now, if the histogram, etong mga bar na nakita natin, no? Ito, yan. Yan, histogram yan. Is above 0. Ito, makita nyo guys, ito yung value dyan, no? Above 0, so in this case, it's 0.22. And then, the MACD line, this blue line here, meron itong isa pa nung line, signal line. Tinanggal ko na muna para hindi nakakalito. Okay, going back. So, itong MACD line na to, which is above 0, in this case, it's at 0.96. There is a strong upward momentum. Yun. So, lahat pointing towards breaking this resistance, no? Parang may tendency na i-break tong resistance at dahil ang lakas ng momentum, malakas yung significant price movement dahil may volume, so pwede niyang ma-break yung resistance na yan. So bibili na ba tayo? Antay muna natin. May ibang strategy yung breakout strategy, so may ibang sistema doon. So at this time, tignan natin kung anong mangyayari sa Monday. Okay, and then titignan din natin yung ATR, yung kanyang volatility. Volatility, yan yung, ako ginagamit ko to pag magsaset ako ng stop loss Ito yung most likely yung price na i-increase o i-decrease ng isang move. Let's say for example, dito sa daily time frame, most likely pwede siyang umangat ng $1.13. Okay? So, guys, pasensya na kung hindi nyo nakikita yung value sinasabi ko. Ito, i-move natin itong screen. Wait.
Move natin yung screen. Hindi nagagalaw eh. So ganun siya. Nilita ko lang siya para mas makita natin yung mas significant na titignan natin dito, no? So, yun, ito makita nyo naman pala dito eh. What happened to my mouses? Okay, ayan o, kita naman 27.36 yung kanyang ADX, 1.13 yung ATR, this yellow, 69.89 the RSI, 1.04 the MACD line, and 0.27 the histogram. So, ito nakita natin siya lahat dito. Okay, so aabangan natin yan for a possible breakout. So, ano ba yan? AU. Checkan natin. Guys, ako sinusulat ko eh. Para alam ko ano yung babantayan ko. Okay, tingnan natin ASTS. Nung tumaas to ng todo-todo yan, no? Ang laki ng tinaas, 50%. Nakakahinain, hindi tayo nakasakay, no? So, tingnan natin kung ano yung kanyang background. Burahin na muna natin itong drawings. Yan. Okay. Nung hindi pa siya bumubulusok, ano bang status niya? Okay, basta ito na lang. Vertical line. Yan. O, ano ba nangyari no August 14? Nung August 14, ang ATR niya is 3.23. Okay, mataas. Ang possible niyang iangat. $3.23. And then, yung ADX niya, which is 49, naku, very strong to. Hindi, almost very strong. Kasi ADX is ranging from 25 to 50 is strong. But range of 50 to 75, that is very strong. Okay. Okay, nakita niyo yung no? Ito yung ADX, no? Nasa 49. Pakita siya ng strong. Now, tingnan natin RSI niya. Sa RSI, kita siya. RSI is 68. Okay, nasa range siya ng 50 to 70. It gives us a signal of a strong price, strong trend. Okay, a strong momentum. What else? MACD above above 0. Taas 2.14. The histogram niya is above 0. Okay, so ayun. Kung nakita natin to, dapat bumili na ako niyan. But again, ang pinagbasihan ko lang nito nung nakaraan, yung mga moving average, support and resistance. So, yun. So this time, we'll try to use these indicators that can help us make a better decision in trading the stocks. Okay, ngayon nasa resistance siya. 'Di ba sabi natin pag nasa resistance, yan. Pag nasa resistance, madaming sellers yan, madaming magbebentahan. And true enough, ganun nga nangyari, ang daming nagkabentahan, kaya ang haba ng week ng candlestick na to. Okay, ang dami nagbenta. Pero hindi pa rin bumaba. Ibig sabihin, malakas pa rin siya. Now, titignan natin kung lipat natin itong vertical line. Yan. Okay. Baba na. Okay, volume ang taas.
Ang volume is nasa 68 million value of stock traded. Malaki. Ngayon, yung ano natin, ADX is at 49.11. Okay. Still in a strong trend. What else? RSI natin. Nasa 79 na siya. 79. And this means na overbought na siya. Marami nang bumili. And usually, pag overbought, marami na magbebenta niyan. Pero minsan, kagaya nito, itong scenario nito, yan, overbought, pinagbenta na sandali, mamaya may mga bumili na naman. Ito rin, no? Overbought, pero bumaba na sandali, may bilihan na naman. So, makikita natin na hindi porket overbought, bebenta mo na siya kagad. So, we still have to observe that. Now, with our MACD, ang lakas niya. Okay, nasa much, greater than 0. Both the histogram and the MACD. And it tells us that it has a upward momentum, strong upward momentum. So, should we buy this? Yes. When? Antayin natin mag-breakout. Pagka-breakout, doon tayo bibili. That is our confirmation na malakas talaga siya. Di tayo basta naniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga indicator na to. Ano siya? Parang most likely, but kailangan natin ng confirmation. Okay? So, guys, I hope you learned something, no? Kung nagustuhan nyo itong video nito, please click the like button. And then, kung di pa kayo nakasubscribe na dito, click the subscribe para magsama-sama tayo mga traders na na kumita tayo dito. Okay? Again, our mission is to be a consistently profitable trader, to make money work for us, and be the commander of our money para alam natin saan natin sila ilalagay on where our money will give us more money. Alright, may the profits be with you. This is your F1 trader, Alpi. Adios, amigos.